Hinold up ng riding in tandem ang isang gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Padami ng padami itong ganito. Kita po sa kuha ng CCTV ang pagbaba ng mga suspect mula sa isang motorsiklo. Hindi sila nagtanggal ng helmet sa kanilapitan ng mga bantay ng gasolinahan. Dito na raw nagdeklara ng hold up. Tinutukan ng baril ang isa sa mga biktima, habang isa pa ay tinutukan naman ng kutsilyo. Tinangay namang hold-upper ang halos 100,000 pesos nakita sa gasolinahan. Agad-agad ding nang sumbong sa mga pulis ang biktima. Tinugi sa mga suspect na nakipagbarilan sa mga pulis. Arestado ang rider na tinamaan din ng bala sa balikat. Nakatakas naman po ang kanyang kasabwat. Dinala sa ospital ang rider habang patuloy na pinaghahanap ang nakatakas na back ride. Maharap po sila sa reklamong robbery hold-up at illegal possession of firearms. Kinuyog ng mga tindero ang isang delivery rider sa Malolos, Bulacan. Sa video, kitang nakasalampak na ang biktima habang pinagtutulungan. Nasa maayos naman ang kalagayan ang biktima na agad ding nakapagsumbong sa mga pulis. Naaresto na ang isa sa 5 kumuyog sa rider. Sumuko rin ang 4 pang kasamahan niya sa pambubugbog. Mahaharap sila sa kasong serious physical injuries. Lumalabas na nagalit ang mga suspect ng iparada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa lugar. Suspendido ang lisensya ng driver na sangkot po sa insidente ng road rage sa Minglanilla sa Cebu. Sa viral video, naglabas pa ng baril ang nasabing driver habang nakikipagtalo at nagbabanta sa mga kaalitang motorista. Ayon po sa isang testigo, lasing ang driver. Pinagpapaliwanag na ang driver kung bakit hindi siya dapat managot sa reklamong paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Pinahaharap po ito sa pagdinig ng LTO Central Visayas on April 17. Samantala, natangayan ng 38,000 pesos ang isang bakasyonista matapos makapag-book ng Peking Resort. Kwento ng biktima, nakita niya ang Facebook page na Marilag Villa at naengganyo siya sa mga larawan at video nito. Minessage niya ang page at sinenda naman siya nito ng permit at resibo bilang patunay na lehitimo sila. Nang magbayad na ang biktima, bigla na raw siyang binlock. Pinuntahan ng kapatid ng biktima ang address ng naturang resort sa Calatagan, Batangas, pero wala silang nadatnang resort sa lugar. Dito nila napag-alamang 28 na pala silang nabudol. Ninakaw ang mga litrato at video ng page sa Sam Santer Stone Beach Villa na nasa Toledo City, Cebu. Nakatakdang magdemanda ang mga biktima laban sa nagpapatakbo ng Peking Facebook page. Ayun na nga yung sinasabi natin. Wala bang ginagawa ang Meta dito? Ang dami po yan ha. Yung mukhang legit yung Facebook page kasi ang daming followers, ang daming likes, yung mga photos maayos, kaya madaling naloloko yung ilan. Tapos may blue check mark din. So ang iniisip ng iba pag ganon, legit agad. Kasi nabibili may blue yun check mark eh. Nabibili yung blue check mark, nabibili yung followers on Facebook. So dapat ngayon po mas talaga tayo, mas critical tayo sa mga nakikita natin online. Hindi lahat totoo. Ingat po kayo. Samantala mga kapatid, patay po ang isang motorcycle rider matapos samang bumangga sa utility van sa National Highway sa Tanay City, Negros Oriental. Nasa po sa dashcam ang mismong pagbangga nito. Ayon po sa mga testigo, bago yan, muntik nang bumangga ang rider sa isa pang sasakyan. Nawalan ito ng kontrol hanggang sa mapunta sa kasalubong na linya. Mabilis din daw ang takbo ng motorsiklo na napag-alamang galing sa inuman. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng van habang patuloy ang investigasyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa